May sinasabi si Lord sa iyo, huwag kang magbingi-bingihan. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Mark chapter 4, verses 1 to 9, and I read it for you. Again, he began to teach beside the lake. Such a very large crowd gathered around him that he got into a boat on the lake and sat there, while the whole crowd was beside the lake on the land. He began to teach them many things in parables, and in his teaching he said to them, "Listen, a sower went out to sow, and as he sowed, some seed fell on the path, and the birds came and ate it up. Other seed fell on rocky ground, while it did not have much soil, and it sprang up quickly, since it had no depth of soil. And when the sun rose, it was scorched, and since it had no tooth, it withered away. Other seed fell among thorns, and the thorns grew up and choked it, and it yielded no grain. Other seed fell into good soil and brought forth grain, growing up and increasing and yielding 30 and 60 and 100-fold. And he said, Let anyone with ears to hear, listen." Nagbibingi-bingihan ba tayo? O sadyang wala na tayong pakialam sa iba? Ang ating pong pagbasa ngayong araw na ito ay tumutukoy sa pakikinig sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay ipinunla na sa ating mga puso. Sa katunayan, ang ating puso ay ang punlaan, ang lupa. Diyan inihasik ng Diyos ang mga binhi. Pero habang tayo ay tumatanda, habang tayo ay nagkakaroon ng iba't ibang karanasan sa buhay, tanungin natin ang ating sarili. Ang ating bang puso ay naging mabato na? Ang aking bang puso ay naging matinik na? Ang aking bang puso ay hindi na mataba? O ang aking bang puso ay mainam na punlaan na maaring magtanim at mamunga ng masagana? Sa pakikinig ng salita ng Diyos, tayo ay lumalago. Pero hindi lamang ito natatapos sa pakikinig. Kailangan itong tumubo sa ating buhay. At kapag ito ay tumubo ng matiwasay at malusog, ito ay mamumunga. At ang bunga ay ang ating mga gawa. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Yan ang sinabi ni Santiago sa kanyang liham. Kaya ugaliin po nating makinig ng husto sa salita ng Diyos, huwag tayong magbingi-bingihan. Nawa mamunga ang ipinunlang binhi ng Diyos sa ating mga puso sa pamamagitan ng ating mga mabuting gawa. At kapag nakakita na tayo ng mga taong nangangailangan, kailangan ng kalinga, kailangan ng ating oras, huwag sana tayong magbubulag-bulagan at magbibingi-bingihan. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, palagi mong buksan ang aming mga puso para tumimo at lumago ang iyong salita. Nawa mamunga ito at ang aming bunga ang siyang aming patutuo sa iyong kabutihan sa amin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.